Ilang beses nang nadidikit ang pangalan ng Pogo sa mga krimen. Base sa ulat ng NBI, karamihan sa mahigit 100 Pogo-related crimes mula November 2019 hanggang March 2023 ay human trafficking. Meron ding cybercrime, panloloko at karahasan sa kababaihan. Kaya lumutang ang suhestyong iban na ang mga Pogo. Formal na itong ginawa ng mga panukala sa Kamara at sa Senado. We're opening to hearing all issues concerning the Pogo. Tinanong din namin kaugnay nito ang mga kapuso online. Marami ang pabor na alisin na ang Pogo sa Pilipinas. Ayusin daw ang pasilidad at ipamigay ito sa mahihirap o kaya gawing eskwelahan o ospital. Sabi ng isa, kung wala namang napapala ang Pilipinas at nagiging sanhilang ito ng mga krimen sa bansa, ay dapat na itong tanggalin. Punto pa ng isa, hindi lang dapat kita ang isipin, kundi pati ang ating national security. Hindi rin naman daw ito nagbabayad ng tamang buwis, sabi ng isang netizen. Tanong naman ng isa, kung sa sarili nilang bansa ay bawal ang Pogo, bakit papayagan dito? Pabor din ng isa na tanggalin ang Pogo, basta mabigyan ng trabaho ang mga Pinoy na mawawalan ng trabaho. May nagsabi ring illegal na Pogo lang ang ipagbawal at paigtingin ang surveillance. May mga tutol ding iban ang Pogo kung pag-uusapan ng ekonomiya. Higpitan na lang daw ang pagsuri sa mga dayuhang empleyado dahil may mga nakalulusot na may kaso sa kanilang bansa. Di rin pabor ang isa dahil marami raw nagtatrabaho sa legal na Pogo gaya niya. Ang dapat daw ayusin ay pagbabantay para di nakakapag-operate ang mga walang lisensya. Sabi ng PAGCOR, baka kahit ipagbawal ay mag-operate pa rin ang mga Pogo ng patago at mahihirapan lang ang monitoring sa kanila. Mawawalan pa rin daw ang pamahalaan ng 20 billion pesos na kita kada taon. Punto naman ng chairman ng Committee on Ways and Means ng Kamara. Tumaas pa ang koleksyon ng pamahalaan sa mga Pogo noong 2023 kumpara noong 2022. Kaya imbes na total ban, masasama at di maayos na Pogo lang ang nirekomenda niyang i-phase out. Itinuturing naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na Pogo. Sabi ng PAOK, mahigit 300 pa ang illegal na Pogo sa bansa. Duda sila na hindi ito napapansin ng mga lokal na pamahalaan. Ang Pogo operation kasi ma'am, ang hirap itago eh. There are a lot of red flags, there are a lot of indicators na yung isang building na yan ay Pogo operation. 6 na araw nang hinahalughog ng mga otoridad ang Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Ngayong araw, nabisto sa loob ng compound ng Lucky South 99 ang sariling KTV club na hinihinalang pugad ng prostitusyon ayon sa pulisya. Bukod sa KTV, VIP at hotel rooms, may billeting area rin daw o tirahan ng mga entertainer na ang ilan ay Piday base sa nakuhang ID. Mas marami ring natagpuan ngayong araw na hinihinalang uniforme ng sundalo ng China. Kung kahapon doon sa isang opisina natagpuan yung mga military uniform, ngayon dito naman sa dormitory, yung tulugan mismo ng mga Pogo worker dito. May nakita ring mga bala at baril, pati mga medalya gaya nitong Outstanding Sergeant Badge. Ang isang uniforme may patch na nakalagay na airborne. May nakita ring Chinese flag. Pinapa-verify na ang mga ito sa Chinese Embassy, sabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Huwag muna po tayong mag-conclude na ito ay talagang may mga military personnel pong nakapasok po dyan. Under investigation pa po ito, hindi tayo sigurado kung ito po ba talaga ay mga original dahil alam po natin na may mga uniforme po tayong nabibili sa mga shop. Pati ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency, sinasabing walang matibay na ebidensya sa ngayon na may mga tinatawag ng sleeper cell sa bansa o yung grupong naka-undercover na nakahandang manggulo anumang oras. Pero dapat pa rin daw mag-ingat. Titignan natin ulit kung sino yung tinatawag natin mga possible sleepers. Okay? They are there on some legitimate business but mayroon din silang other intention or plano. So, kung kaya't kinakailangan na we work together with our operatives. Napasok na rin ng mga pulis ang opisina na ito ng isa umano sa mga boss ng illegal na Pogo. Ang medyo kakaiba lang na nakita ko rito, sa ilalim ng mesa ng boss nila, merong mga GPS tracker. Ito, na hindi pa masabi ng mga pulis kung para saan itong GPS tracker na to.
kung kanino at kung saan kinakabit. Maraming vault din ang natagpuan pero kailangan pa ng panibagong search warrant para mabuksan ito. Gayon din sa daan-daang computer para makita ang laman nito. Ang DILG bubuo na ng task force na mag-iimbestiga sa illegal na pogo sa Porac. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.